At nireport na rin yata ng hepe ng Highway Patrol. Pero ulitin ko lang, baka meron nung hindi nakasagap nito. Mabilis lang ho si Jun talaga. Okay. This is from General Espina. No? In 2010, 761 motor vehicles were stolen. From 2000 to 2009, an average of 1,186 vehicles were 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 stolen, no, for each per annum. So 2010 is 37.6% lower than the yearly average for the years 2000 to 2009. Sa motorcycles, 976 were stolen in 2010. Ang average ho dati was 949. So may slight increase sa motorcycles. So balikan ko lang ano, yung compare yung statistics ng 2010, 37.6% drop. So hindi ho yata nagpapakita ng statistics na lalo tumataas yung mga incidents ng pagkakarnap. Pero ganun pa man din, no, even one carnapping incident, lalo na ngayon na yung wala na ho yung bukas kotse, talagang tinututukan yung mga pasero, hindi dapat mangyari. So lalo pa ho natin pag-iigtingin. So yung visibility ng police, nandiyan na po. Yung checkpoints na totoo, no, yung mga dragnets tulad yung dragnet na nakahuli doon sa Western Union hold up in 6 hours or less, na nahuli ho lahat, no. Yung pagkahuli doon sa Salaring kahapon sa Palawan, pinapakita naman ho siguro ng kapulisan at itong gobyerno to kumikilos sa tumaandar. So tingnan lang po natin yung datos at pakita, no, na hindi pa ho natin na-solve ng buong lahat. Pero palagi ko naman ho maliwanag na talagang epektibo po yung ating kapulisan. Siyempre gusto natin lalo pa epektibo. Sir, last point, any message or assurance to the international community and even to the investors with this latest development? Again, tayo na naman yata sumisira sa sarili natin dito. No? Yung Russia ho, to a large degree, hindi ba? Para bang mas mahigpit na lipunan kesa sa atin. Airport po nila, isa sa pinaka-protected, pinaka-hardened area. Naka-former, di ba, totalitarian state. So, ito, iko-compare naman natin nangyari insidente sa atin sa bus. Ilan ho ba yung bus? Mga 6,000 plus ho yata nagpa-apply sa EDSA daily. No? Medyo yung mas mahirap naman ho siguro yung i-harden lahat itong bus na to. Lalo na, hindi naman tayo sumasakay sa isang terminal lang at bumababa sa kabilang terminal. No? Pero, sa pagtutulungan ho nga na sa bayanan, may mga pasahero nakakita na may suspicious packages, may suspicious characters, at yun po i-educate natin ang ating mga mamamayan, maiibsan natin itong problemang to. Dito ko lang, no? Yung ilagay naman natin sa konteksto, yung mga terrorist, ilan sila, may conspiracy, no? Tapos talagang sinasamantala yung mga kalayaan na nakukuha sa isang demokratikong bansa tulad natin. Hindi naman tayo papayag na talagang bigyan nila ng panganib o kapahamakan ng ating mga kababayan. Kaya ang ginagarantya ko sa inyo, yung buong pwersa ng Estado nakatutok sa paghahanap sa kanila at pagdadala sa kanila sa kulungan. Celerina Monte. Good afternoon, sir. Sir, you have mentioned that you're pursuing yung terrorist angle. So, based on the initial investigation, meron na bang information kung what particular group or individual? Magagawa ko ng pronouncement, ilang oras pala nangyari. Siyempre, bigyan na muna natin ng ebidensya bago tayo mag-aakusa ng kung sino man. Sir, most likely, some countries would issue another travel advisory against the Philippines. So, can I get your comment on Bakit naman tayo aasa na magkakaroon ng travel advisory sa kanila? Maliban lang kung mumukhain natin sa kanila mag-travel advisory sa atin. Pero ulitin ko lang ho sa inyo, no? Yung may nangyaring bombing incident in another country, tinarget mga turista, over 100 na namatay doon. No? Tapos yun, nabigyan ng travel advisory na less severe than ours. So, siguro, gano'ng karami ho kaya mga turistang sumasakay doon sa ating mga bus na nagko-commute sa EDSA, for that matter, no? So, baka dapat dito hingin ako ng kooperasyon nyo. Wala namang bansa ang laya sa terrorism threat. Sa Amerika, ginagamit yung post office, di ba? Magpapadala ng anthrax spores, no? At least sa atin, hindi pa nangyayari. Sana naman, wag mangyari yan. Tradisyon po ng Pilipino, normally, pag may violence, di ba, personalan. Talagang matindi yung galit doon sa kabilang tao, no? Imbihira ho yung to whom it may concern. Pero dito nga ho, merong grupo na talaga naghasik ng lagim o ilang tao, no? Pag tinutukan ng Estado, hindi pwedeng hindi humahuli.
Joyce Pañares from Manila Standard today. Mr. President, sir, I recall nung nagkaroon po ng threat sa PSE, mag-issue na po kayo ng directive ng target hardening. This is the second time you're calling for such a measure. Magbibigay po ba kayo ng parang gauge or deadline para once and for all maramdaman ng tao yung target hardening efforts po natin? I think you could see it sa deployment naman ng ating mga K9 units among other things. Nagkaroon ng bombing doon sa simbahan. Bakit nakalusot? Dahil pinanel they check for the presence of explosives sa Cotabato. Yung Sacred Heart. Hula-hula. Sorry. Sambuanga. So, lumabas doon, may identify na weakness doon sa pagpapanel. Aso ang ginamit, tapos may personal rin. Pero yung bubong, masyadong dikit-dikit yung mga bubong tabi ng simbahan. So, yung bubong ang nilagyan ng bomba na mukhang pwedeng hindi maabot ng pang-amoy ng aso. So, nire-review na rin yung procedures paano nga ba magpapanel. Lalo na for areas na under threat. So, parati naman sa buong mundo ganun Yung anti-terrorist forces continues mag-aral. Yung terrorist naman naghahanap na ng ibang loophole na pwede exploit. Ibang weaknesses na kada exploit. So, parating may race na mas mapagaling yung ating security forces para maagapan kung ano man ang threat na meron. Pero ulitin ko na, walang bansa na immune sa terrorist threat. Maski na dictatorship ka, maski na napaka-rigid na police state ka, nagkakaroon rin ng terrorism doon. Sir, last na lang. Sir, yung threat assessments review na binanggit niyo po kanina, doon po sa original assessment, nabanggit po ba na baka magkaroon ng ganitong klaseng pag-atake dito sa Metro Manila? Meron ng mga reports na baka nagpaplano sila. Pero yung dulo nga yung assessment, gusto nilang gawin, pero kulang sa kakayahan, kulang sa resources, kulang sa suporta. Yung tutulong sa kanila na safe houses, yung tutulong na magsisecure ng kanilang gamit, etc. At yung ang pinare-review ko, paano nakalusot to? Pero babalik ako lang yung kung hindi tutulong ang sambayanan, sa bus at bus na lang, nababantayan natin lahat, pwede mong tingnan sa terminal sila. Ilang terminals na po kaagad yan. Tapos yung mismong bus, 6,000 ang nagpa-fly. Over 6,000 actually ang nagpa-fly sa Metro Manila daily. So how do we guard, di ba, each one of these buses 24 hours a day? So, kailangan mahanap saan ba dito ang greatest threat. Kunyari, merong isang mapublikong lugar kasi walang security measures at all. O di na dapat talaga i-harden. Prioritization ang mangyayari after the threat analysis. Ang huling katanungan po ay manggagaling kay Che Torres ng GMA7. Good evening, sir. Sir, would you be at liberty to share some of the supposed plans of those I think I've said terrorists? what I can say about the plans. And I don't want to libel anybody. Parang this doesn't really make sense at this point in time. Baka lang, I have my suspicions. But as President of the Republic, hindi naman yata pwede ako mag-engage sa haka-haka. Kailangan may ebidensya po. Sir, right after this, just one last, sir. Sir, right after the incident in Makati, tuloy pa rin po kayo dun sa event nyo tonight? Tutuloy muna ako dito pagkatapos meron pa akong isang kinumita na namin ngayon while awaiting all of the investigations. Then I understand the bus will be brought to the Southern Police District Headquarters where I will examine it after the formal investigation is completed. Then I intend to visit all of the victims who are in the various hospitals. Hopefully, yung PMS will already come up with the necessary assistance for them. Then perhaps yung PBSP anniversary is also in line with the public-private partnerships. They really directly help alleviate the poverty. I'll do the speech and transmit the message that I'm asking all of these business groups who are part of that family to do so. In effect, para bang I will attend to everything that I have to attend to, which I normally do every day. Hindi tayo pwede mag-concentrate on just one thing. It doesn't help the investigation process if I am at the back of all of these investigators demanding answers right away. I want the right answers rather than answers provided under pressure that might lead all of the investigators to go in wrong directions. Maraming po salamat, Ginoong Pangulo. Maraming po salamat sa inyo lahat.